Eh, ang dami nagpapapansin sa comment section today. Gustong ma-feature sa page ko. Eh, paano ba yan? Hindi bumenta sa akin yung mga panlalait nyo tsaka mga banat nyo. Kaya try harder next time. No? Baka sakaling mapansin ko kayo or mapukaw nyo yung attention ko. Pero alam nyo, siguro hindi pumapasok yung mga ibang comments nyo. Kaya hindi ko siya nababasa. Kasi palabas na talaga ako ng mga comments. Sa mga nagsusupport, thank you so much po Pero yung mga hindi ko po mare-replyan, pasensya na kayo kasi minsan pag break time lang talaga ako nakakapag-scroll, ganyan. Pero pag may time naman ako, alam niyo yan, nagre-reply ako sa inyo, no? So, yung mga DDS na nagko-comment, siguro, hindi ko na nababasa talaga yung mga comments nyo. Kaya, ganun. Sorry! Better lang next time! So, ito na nga, may bago tayong segment ngayon. In case you're wondering kung ano yung tinutukoy ko na pa-feature sa page. Kasi ganito yan, pumipili ako ng isang very boplax sa comment section. No? Tapos, yun ang fini-feature ko sa page ko. Para naman sumikat-sikat. Alam nyo ba? Dito kayo matatawa. May isang DDS na nagmakaawa pa siya sa akin para i-feature ko siya sa page ko. Swear. Promise talaga. Pakita ko sa inyo. Ano siya, sabi niya, "Te, ito yung picture ko na i-post mo. Sige na, yan ang gusto ko." Ganyan, ganyan yung banat niya. Pero kasi ang hirap niyang i-post kasi hindi naman have sa akin yung banat niya. Kumbaga, parang kapag pinost ko siya, walang dating. So baka walang mag-like. Sayang naman yung pag-post ko tsaka effort ko, di ba? So, dumako na po tayo sa ating topic for today. Ito na nga, si ating Reynang Harrieta ay pwede ang banat dito kay Senator Risa Hontiveros. Isa pa siya! Oh my gosh! Sa loob ng like, mga 10 days, lang talaga 10 days, sa loob ng isang linggo or so, eh parang nakailang beses na post itong si Harry Roque. Tungkol dito kay Senator Risa Hontiveros na talagang binobombard niya ng panlalait. And bakit si Senator Risa Hontiveros lang? Alam ko na. Kasi parang binanatan siya before ni Senator Risa Hontiveros sa isang hearing sa Senado, no? Parang siguro nagtanim siya ng sama ng loob. So, isa pa sa mga dahilan kung bakit sobrang threatened itong si Harry Roque kay Risa Hontiveros, no, dino-double time niya talaga yung paninira ay dahil malaki ang laban nito sa 2028 elections for presidency. So natatandaan nyo na si Risa Hontiveros yung isa sa pinakamabigat na fiscalizer nung dininig ang kaso ng Pogo sa Senado. 'Di ba make sense? 'Di ba isa sa nagpakulong kay Alice Go at iba pa mga sangkot sa Pogo ay si Risa Hontiveros. So takot na takot siya kay Risa Hontiveros at pinagdadasal niya, malamang niluluhuran niya 'to na wag sanang manalo sa 2028. So basahin natin at bigyan natin ng reaksyon yung kanyang mga pinost about Senator Risa Hontiveros, no? Ito yung nakapukaw ng pansin ko eh. Kasi kahit paano nagre-reflect sa feeds ko sa Facebook yung mga post ni Harry Roque. Sabi niya dito, before amendments and Maleta never again to Marcos, what Maleta can do. Nasaan na ba kasi yung punyetang maleta na yan? At ba't parang walang proof, walang resibo na lumalabas na meron talagang bigayan ng maleta? Kasi ikaw, malaking pera yung pinag-uusapan natin dito. Bakit wala kang pruweba? Tapos yung inilabas mo pa na video na yun daw yung video ng maletang bigayan na nagpapalit daw ng pera. Indonesian dollars. Pati salita, ibang lingwahe. 'Di ba? At saka, eto yung lagi kong sinasabi, hindi po nanghihimod ng puwet itong si Senator Risa Hontiveros, hindi po siya kiss-ass. However, ito si Senator Risa Hontiveros ay pumapanig lang sa tama. So, ulitin ko na naman 'to, kukuwento ko sa inyo. Nung first SONA ni PBBM, kasi nga ayaw nga niya ng Marcos eh, simula't simula, magmula pa nung ama pa lang nito ni PBBM, 'di na niya bet. So, ito si Senator Risa Hontiveros nung unang SONA pa lang ni PBBM. Tandaan niyo ba 'to? Nung binash siya ng todo ng mga loyalist ng Marcos. Binash siya kasi
Si Senator Risa Hontiveros lang ang nag-iisa at bukod tangi na hindi tumayo at pumalakpak kay President Bongbong Marcos sa kanyang speech. Di siya himod puwet. Kahit mas mataas pa ang posisyon ni PBBM sa kanya, di siya pumalakpak. Wapakils talaga siya. Alam niyo sa totoo lang, yung mga may utak na mga politicians, kahit hindi nila bet kung sino yung nakaupo na pangulo, makikisama sila. Kasi yun naman talaga ang dapat. Mga nasa matinong pag-uutak kasi 'tong mga 'to. 'Di ba? Respetuhin mo kung sino ang nakaupong presidente. Kahit pa ayaw mo 'yan, respetuhin mo 'yan. Hindi mo naman siya kailangan halikan yung puwet niya, 'di ba? As long as may respeto ka. At ito Senator Risa Hontiveros, palagi ko naman ito kung meron talagang ginagawang hindi maganda si President Bongbong Marcos, hindi niya yan kukonsintihin. From the very beginning, alam na natin na very righteous itong si Senator Risa Hontiveros. Alam na natin yan. Kaya nga hanggang ngayon, ang daming nananakot na, sige, ilalabas ko yung ganito mo, yung insertions mo. O bakit wala pa rin hanggang ngayon? Ba't hanggang pananakot lang? Wala kayong resibong mailabas na talagang merong malaking insertions. Itong si Senator Risa Hontiveros na ginamit niya at nilustay niya, binulsa niya ba? 'Di ba? Meron ba siyang binulsa na pera ng taong bayan? Nasaan ang pruweba diyan? 'Yun ang tanong kasi not until wala pa ring lumalabas na pruweba dito, lahat 'yan hearsay lang, lahat 'yan chika lang, tsismis, 'no? Malaking paninira. Kumbaga, eto naman si Harry Roque, akala mo naman walang kasong kinakaharap. Uwi ka muna. 'Di ba? Opisyal ka na ngang dineclare as pugante, 'di ba? Banat ka pa rin ng banat. Yung mga utak biya talaga 'no, ang kakampihan nila yung mga senador na may bahid ng katiwalian sa kanilang sarili. Pero kung uusisain niyo, kung magiging mapanuri kayo, 'no, kung magre-research lang talaga kayo, bigyan ko kayo ng load para makapag-research kayo ng kahit papaano, baka mamulat naman yung mga utak niyo 'no. At mag-research kayo tungkol sa mga senador na eto sa Gatchalian Block at dito sa mga senador ng Cayetano Block, 'no. Pagkumparahin niyo kung ano ba naka-accomplish nitong senador na 'to. Eto ba may bahid ng katiwalian? May record ba 'to ng panloloko sa pondo ng bayan? Maging mapanuri tayo. Kasi doon natin malalaman kung sino talaga ang dapat maihalal sa susunod. Kung sakali man na magkakaroon ng re-election at magkakandidato sila ulit, 'no? Kasi sinusubo niyo yung sarili niyo sa kapahamakan. Tandaan niyo 'yan, kinabukasan niyo ang nakasalalay diyan. Eto pa pinost niya din 'to, oh. Parang nagseselos siya. Anyway, limited lang ako ng 20 minutes, so hindi ko na 'to masyadong hahabaan, oh, well. Anyway, ayun nga. Thank you so much sa mga sumusuporta sa akin at, pagpalain kayo ng Diyos. Next time na po yung shoutout, please don't forget to subscribe and like. Thank you. Bye-bye.